Hello guys! It's another day, another video. Ang topic natin for today is how to replace our Mitsubishi Stradas tires. So yun nga, hindi naman pwedeng drive lang tayo ng drive at pagka na-flatan tayo, ano nang gagawin natin? Itong video na to, perfect for beginners na hindi pa nakaka-experience magpalit ng gulong. Kung nagda-drive kayo, at least meron tayong alam paano mag-change ng tires kung sakasakaling wala man tayong help and tayo lang ang gagawa. At least alam natin kung anong gagawin natin. Itong video na to will discuss the following. Una, kung ano yung mga tools. Let's get familiarized with the tools. And saan ba makikita to sa sasakyan natin? I-discuss din natin ang safety na dapat natin gawin. We can safely replace our tires just in case we had a flat tire. So kaya yan guys, samahan nyo ako, back to basics tayo dito sa Mitsubishi Strada natin. Alright? Let's go! Sa totoo lang, ito lang talaga mga kasama dyan. Jack, tool bag natin. Early warning device, laging kasama yan. Yan yung jack handle natin. Yan. Isang buong haba yan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano ang silbi nito. Right? So, okay. At least na familiarize na kayo. Pagkabukas natin ito, ayan ang makikita nyo. Unahin natin itong tool bag. Ano ba ang laman niyang tool bag na yan? Paano tanggalin yan? Ito naka-velcro lang yan guys. Naka-strap. Tanggalin lang natin strap. Yan. That's it. Yan, discuss natin kung anong laman nito. Ito yung laman ng toolbox natin guys. Ating wrench, screwdriver, Phillips. Kung makita nyo Phillips. Tapos pag hinatak mo to, sa kabilang end niya is flat screw. So dual na yan. So we have our pliers here. Yan, yung tatlo na yan. Kunin natin yung jack handle natin. Ito yan, yung isang buong haba na yan. So nakaklip lang yan guys. Yan. Tanggalin lang dyan. Pati doon. There. Yung haba nito is about 1 meter. Kunin naman natin yung jack. Yan. Madali lang kunin yung jack guys. Nakikita nyo, hindi nyo magagalaw yan kasi nakasecure siya ng isang bolt dito. Ito. Patanggalin nyo lang yan. Twist nyo lang. Unscrew it counterclockwise. Yan nakasabit naman dito. So pagkaangat nyo, natanggal yung screw dito, no? Angat, hatak pa kanan. Yun. Then para hindi mawala tong tornilyo, kabit na rin natin. So ibalik natin. Kahit temporary lang. Ayan guys, complete na yung tools natin. Nandito na lahat. Ito yung jack handle natin, tie wrench, screwdriver, pliers, and most importantly, itong jack natin. A few things to discuss. Bakit mahaba to? It's because ginagamit to as susi para ikutin or maabot natin yung spare tire carrier sa ilalim ng sasakyan natin. Yung jack na yan. Ito yung valve to guys para pag-release ng pressure and then pagka magpa-pump na kayo para i-lift yung sasakyan natin. But kailangan naka-close ito guys, naka-close yan. Yan. Hindi naman too tight, basta may close lang natin. Yan. And then pagka nakataas na, and then we need to release. Ito kasi release valve din to. Para bumaba ulit tong jack, i-release lang natin yung pressure na na-create natin is luluwagan natin ng konti. Sa ilalim yan guys ha, mangyayari sa ilalim. Pinapakita ko lang sa inyo dito. Para i-release, konti lang. Konti lang. Pak. Yan, ganyan lang, konti yan. Magre-release na yan. Para dahan-dahan yung pagbaba nitong jack natin.
Kasi pagka nirelease mo yan ng biglaan, biglang babagsak yung jack, baka mag-cause pa ng accident, no, pagka biglaan. So dapat dahan-dahan lang pag-release natin later. Okay, not by hand but using this one. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo, guys. Pero by default, bago tayo mag-jack, dapat naka-clockwise position. So kumpleto na sila and we are ready to replace our tire. But wait, before we proceed, bago tayo mag-jack, magtanggal ng gulong and everything, lagyan natin ng kalso yung tires natin para solid as rock na hindi gagalaw yung sasakyan natin pagka nag-jack tayo. Ito guys, to keep our wheels locked, make sure i-deploy natin tong handbrake natin and lagyan yung position ng automatic natin sa park. And para super safe, make sure patay ang engine natin. So, ang tanong guys, nasan ba ang spare tire natin? Ang spare tire natin nasa ilalim. Ito, pakita ko sa inyo guys. Yan. Meron yung lock. Question is, paano natin kukunin yan? From the bottom, no? Galing dyan. Ito ang sagot guys. Itong jack handle natin and tie wrench. Bakit nga ba mahaba to? Yan. Yan ay papakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba yung parang hole dun? Pa-flashlightan ko guys ha. Yan. Yan mismo. Yan ang susungkitin natin. That's a bit far from our plate number. Yan. Yan ang susungkitin ng ating jack handle. Iikot natin yan counterclockwise para bumaba yung spare tire natin. Kung makikita nyo, merong chain sa bandang ilalim. Yan yung humahawak ng spare tire natin. So pag counterclockwise natin ang ikot from our point of view using our jack handle, may ikot natin yan at may bababa natin yung spare tire. Ito guys, yan, i-insert natin sa parang keyhole. Ito, like so. Yan, sakto lang yan guys. Oh. Okay. Dahan-dahan. Straight natin sa loob. Yan, while inserting. Yan. Kita nyo guys ha. Insert natin doon. Diba may nuts yan, dalawa? Huwag ganyan, walang mangyayari dyan, walang traction yung ano natin, yung jack handler natin. But like this one, yan. Pag nakaset na yan into place, iikot na yan natin. Paano natin bibirahin yan? Pagka nakaset na tayo, suot lang natin tong wrench na to dito. Insert. Ito bali ang magiging pang ikot natin. So pagka pababa yung gulong, gagawin natin is counterclockwise. Like right now. Yan. Ikot lang natin guys. Yan, bababa yung gulong. Magaan lang yan. Magaan lang yung pag-ikot natin. Kailangan guys sumagad yan. Bumaba yan sa lupa. Then magkaroon ng slack yung chain para mahatak natin papunta dito sa likod. Okay, pag nakalapag na yung gulong, hatakin na natin yan. Tumigil na yung ating chain. Huwag na nang iikot pagka counterclockwise. Yung ikot kung ano. Yan, kunin lang natin. Gagawin lang natin dyan guys, tanggalin natin yung lock ng chain. Nakashoot lang naman yan. And guys, remove lang natin yung hanger disc. Yan. Ito guys, yung kamay nyo, lagay nyo sa ilalim sa pagitan ng spokes ng mags, and then hanapin nyo yung hanger disc. Ito, then shoot nyo lang palabas, push nyo lang palabas. Yan guys, yan, yan. Kasi nakaganyan yan eh, hindi natin mahahatak yan ng paakyat. So ang gagawin nyo is dukutin nyo sa ilalim
Tapos itayo nyo. Tapos tsaka nyo i-push papunta dito palabas. Kung paano nyo nakita kanina. Alright, so yan. Nakuha na natin yung gulong natin. Ngayon, meron na tayong spare tire, nakuha na natin. But before anything else, bago natin i-jack yung sasakyan natin, i-identify natin kung ano yung gulong na kailangan nating palitan. In this case, in this video, for the purpose of demonstration, ito sasample natin tong front tire natin. Pagka kasi naka-jack na yung yung sasakyan, yung force na kailangan natin is bibirahin kasi natin to para lumuwag yung lug nuts. Ang problem doon is pag naka-jack, baka gumalaw sa pagka-jack yung sasakyan. Let's try to loosen our lug nuts. And guys, counterclockwise lang. Loosen lang natin guys yung lug nuts. Pag na-loosen na, ang next na part dyan is ipoposition na natin yung jack natin. Once na loosen na natin yung lug nuts, it's time for us to put the jack under our vehicle. Ililift na natin, but there are few pointers or there are few things you need to consider pagka maglalagay tayo ng jack. Una, make sure the pressure valve is locked. Ayan, clockwise lang guys. And then, based sa manual, makikita nyo kung saan pwedeng tukod yung jack natin. Hindi tayo pwedeng mag-jack kahit saan. Una, it's for our safety. Pwedeng magiba or dumulas yung jack and maipit tayo. Second is, syempre yung proper way of lifting the car, kino-consider natin para hindi natin ma-damage yung pang-ilalim ng sasakyan. Kasi kung saan ka mag-jack, yun pala, soft part pala yun ng sasakyan, nabutas mo na yung ilalim ng sasakyan or nabengkong yung ilalim or yung part ng sasakyan na dapat hindi ginadyakan. So, kailangan natin i-consider yon. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung nasa ng jack points ng strada natin. For this time, itong sa harap. Later, tuturo ko sa inyo yung sa likod. Ngayon, itong sa harap ang i-discuss natin. Saan yung jack points ng front end natin sa ilalim. Okay? Ito guys, pakita ko sa inyo yung jack points. Pasok tayo sa ilalim. Bali, ito guys. Yan. Ito ang pinaka-jack point. Yan. Kita nyo may hukay. Diyan natin isi-shoot yung jack. Kaya nilagyan ng hukay yan para hindi dumulas yung jack. No? Huwag kayong magja-jack dito sa flat na surface. Dito sa may hukay kayo maglalagay ng jack. Yung head ng jack dito. Meron din yan sa kabila. Ayan. Ayan guys, tinan mo. Towards our jack point. Malayo, di ba? Ang distansya doon. Ayan, mga 4 inches. So, ang gagawin natin, bago natin ilagay sa ilalim, para hindi na tayo mahirapan, i-jack na muna natin ng konti. Yung tumaas ng 4 inches or 3 inches. Para konti na lang yung effort natin sa loob, sa ilalim. Okay? Lalo pagka tight yung lugar na pagjajakan nyo, kailangan nakapwesto na muna yung or nakaabang na muna yung jack, yung taas ng jack. Okay? Ibirahin lang natin yan. Yan. Ngayon, lagyan natin sa ilalim yan. Lagyan natin siya. Yan. So, meron pa tayong kulang. Mga 1 inch pa. Hawakan natin yung jack. Saka natin i-jack ulit hanggang tumaas. Make sure magsushoot dun sa notch or sa hukay nung nung jack point. Yan na. We're about to contact na, to make contact sa jack point. There. Yan. Yun. Some pointers. Make sure matigas yung tinutukuran ng jack or yung base ng jack. Matigas yung surface na yan. Kasi kung loose soil yan, ibig sabihin, kada jack mo, imbis na tumaas tong sasakyan, lumulubog yung jack. Huhukay yung jack sa ilalim. So,
hindi stable yun. Pwedeng tumagilid yung jack, matumba yung sasakyan, and magkaroon ng accident. So make sure medyo flat yung surface na yan. Ngayon kung loose soil yan, kung may makikita kayong kahoy na malapad para maging base niya, yun, maganda yan. Kahoy or bato na flat surface, yun ang ilalagay nyo muna dyan bago kayong mag-jack. Okay? Ang purpose lang natin is iangat yung sasakyan na umangat yung gulong. Yan. Nakikita nyo guys, yung gulong, pag umangat yan ng 1 cm above the ground, pwede nyo nang tanggalin yan. Hindi naman kailangan super taas yung tire. Alam nyo bakit? Kasi pag pinalitan nyo yan, tapos napakataas nung pagka-jack sa tire, mahirap isampay yung tire kung mag-isa nyo lang, mabigat. So kung mababa lang, madali mo lang maiahon yung, maishoot dyan yung gulong, di ba? So, maliit lang. Basta magkaroon lang ng clearance dito, pwede nyo nang tanggalin yung gulong. Okay? Ayan. I-jack na natin guys. Pag matigas tapos hindi mo mabira ng husto, kasi nga short tong ano natin, yung tire wrench natin, ang best is use our jack handle. Yan, yung mahaba guys. Ito rin yung susi na ginamit natin kanina. Yun, abot natin yan, no? Abot yan. Tapos mas magaan. Kasi pagka mahaba yung pangbira mo, magaan talaga. Yan. Makikita nyo guys. Observe. Habang nagja-jack tayo, umaangat na yung gulong. Yan. Yan. Ngayon, nakaangat na yung gulong natin. Pwede na tayo magtanggal ng gulong. Yan. But before that, for safety, ilalagay tayo ng gulong dyan. Yung spare tire natin. Ilalagay natin ngayon yung spare tire natin sa ilalim for the meantime, bago tayo magtanggal ng gulong. I'm sure nakikita nyo to sa mga nasisiraan or nafaflatan ng gulong. Yan. Safety kasi to guys, no? Bakit ba natin nilalagyan ng gulong sa ilalim ng sasakyan natin? Usually doon sa side na tatanggalan natin ng gulong, doon natin lalagay yung spare tire. Ang purpose niyan is sakaling tanggal na natin yung gulong, no? Natanggalan natin itong tire, hub at saka yung yun na lang nakikita natin. Tapos all of a sudden dumulas yung jack, wag naman, dumulas yung jack. Bumagsak tong front end kasi nga natanggal yung jack. Ang sasalo etong spare tire natin. This will avoid damages dito sa hub natin. Hindi masisira kasi may sumalo pa tayong kalso. And kung mayroong tao dito, hindi naman siya ganun masasaktan kasi meron tayong kalso, meron tayong safety net, kumbaga. Proceed na tayo sa tanggal ng gulong. Since na-loosen na to, madali na itong tanggalin. Hahatakin lang natin to. Yun, no? Less effort kasi nga mababa naman yung height ng gulong. There. Ayan guys, makikita nyo, hub na lang, tsaka yung brake disc. Pagka bumagsak to, sira ito. Kaya maganda meron tayong safety net. For demonstration, paano tayo magbabalik ng gulong. Balik natin to. Ayan, sushoot lang naman natin. Natin yung screws. Kung tama, tapos konting lift. Suli ito tire wrench. Pang jack ng tire. Yun. I-set lang natin ito. Balik natin yung lug nuts temporarily. Ganyan lang para ma-hold niya lang yung tires in place. Ang sequence ng pagsisikip ng lug nuts is hindi pa ganito, no? Kung hindi triangulo, opposite. Para mag-set yung tires properly dun sa hub. Hindi pa natin higpitan ng husto to. Ano lang, pumasok lang siya, kumapit lang sa hub. Then triangle para pantay yung pagpasok niya guys sa hub. Ganun din pagka sinisikipan nyo. Kasi pagka hindi pantay yung pagsikip mo guys, may possibility tabingi yung pagkakakabit ng gulong. Akala nyo mahigpit na, yung pala tagilid lang. Kasi nga, ang ginawa mo pag ganun. Hand tight lang. Okay,
Ngayon, nakakabit na. Tanggalin naman natin yung pagka-deploy ng jack. Ibababa na natin. Paano ba mag-release ng pressure ng jack? Ito, nagamitin nyo ito. Ito yung pinakapanungkit niya. Ayan. Yung notch na yan, isushoot nyo dun sa valve. Dun sa valve na to. Ayan. Okay. Ngayon, i-release na natin, guys. Obserbahan nyo. Dahan-dahan lang yung pag-release natin ng valve. Ayun o, mababa na. Tanggalin na natin. And since naka-release naman, paano ibalik ang jack? Naka-release dapat yan. Counterclockwise. Konti lang, ilang degrees lang ikot nyo. Then, press nyo lang to. Ayan o. Ayan na. Close ulit natin yung valve. Yan. Yan guys, since nakaset na yung tires natin, nakalapag na, huwag nyo kalimutan, higpitan na. Hand tight lang guys, huwag nyo aapakan yung wrench. Hand tight lang. Yan. Kasi pag sobrang sikip, pwedeng ma-stuck yung lug nuts. Patay tayo dyan. Machine shop pa yan. Ayun. There you go. Higpit na. Okay na yan. So guys, ito naman, tapos na tayo sa harap, yung demo natin. Dito naman sa likod. So yung pagtatanggal ng tires, same exact kung paano natin ginawa sa harap. Wala siyang difference. Tulad ng yung spare tire, dito na nyo naman ilalagay. Pero make sure, naka-jack na muna ha, naka-lift na bago kayo maglalagay ng spare tire. Okay? Kasi mahirap mag-jack pag nandyan yung spare tire, nakabalagbag. And then, loosen nyo muna yung yung lug nuts bago nyo sa i-jack para mas madali nang tanggalin yung lug nuts later. Ang ipapakita ko sa inyo guys, yung jack points sa likod. Ano ba? Nasaan ba ang jack points ng likod ng Strada natin? So, tara. Let's dive in. Pasok tayo sa ilalim. Yan guys, dito tayo lulusot para makita natin yung jack point ng rear end natin. Okay? So, ito guys. Ito ang differential nyo. Okay? Familiarize natin sarili natin. So, ito sa loob niyan, nandyan yung axle natin. Papunta dito sa likod na gulong. So, nasa ng jack point? Ang pinaka-jack point natin is this part. Ayan. Nakikita nyo, no? May arc. May arc. Kung saan nagpantay, kung saan na siya even, doon. Diyan nyo ilalagay yung jack nyo. Pero yan kasi pabilog yan, no? May arc din yan. Importante lang na i-consider is itong jack natin. Mapansin nyo, ayan, meron niyang huuka or meron siyang pailalim. Ayan. Ngayon, pwesto nyo yun, ang pailalim niya na tatama dun sa yan, gaganyan siya. Ayan. So dun sa tinuro ko kanina, ayan, pag ganun. Okay, so pwesto niya yung head ng ng jack in a way na yan, hindi siya babalagbag or sasalo siya dito. Okay, again, i-position na muna natin yung jack natin. Pwede niya naman gawin sa labas to, pero dito na sa ilalim. Binibira ko na. Yan, hanggang umabot dun na tayo. Sure, yung base ng jack nyo stable. Yan guys, nakita nyo, ikot nyo to such a way, yung uka nya tatama dito. Yan guys, very important yan, critical yan, no? Yung notch parang nakaganon siya, no? Para hindi dumulas. Yun na, okay na yan. Closer look. Yan, nakayakap siya ng gusto. Yun. Yan, yun dapat ang position ng head ng jack nyo sa likod. Okay? Okay. Pag di nyo abot, gamitin nyo yung jack handle na mahaba. Ayan, no? Mas magaan pa. Ayan na. Tumaas na yung natin. Gulong. Ayan, nakaangat na. Ayan, ganyang height, okay na yan. Paano ulit i-release? Shoot nyo muna to. Ayan. Muna, pag na-shoot, counterclockwise na. Counterclockwise, magre-release na yan. Dahan-dahan, kasi nandito tayo sa ilalim. Yun. Same exact process.
Tanggalin nyo lang yung jack sa ilalim. And now we're done changing our tires. Kailangan ibalik na natin itong spare tire natin. Shoot lang nyo. Iikot ko na ng clockwise yung ating tire carrier para umangat na yung spare tire natin sa taas. And then, don't worry kung parang wala sa sentro, no? Yung gulong. Iikot natin to ng yung tire carrier nya. Ikot natin ng dahan-dahan para let gravity find its center. Itong gulong natin. Right? So, makikita nyo guys. Basta dahan-dahan lang. Ayan o. Ayan. Pag nakuha nyo na yung center nya, ayan. Ayan na. So, hindi natin kailangan ng extra muscle, no, para isentro yung gulong natin. Basta kumapit yung yung hanger disc kanina. Dahan-dahan. And then, pag almost dikit na tayo dun sa taas, check nyo yung gulong kung meron siyang ibang tinatamaan. In this case, nakahang siya ng freely, ibig sabihin wala siyang sinasayaran. Kaya, i-continue lang natin. Umabot na tayo sa taas. Pag sumikip na yung pag-ikot natin ng tire carrier dito, ibig sabihin, okay na yan. Hindi nagagalaw yan. Kalak na. Ayan. Wala na movement. Ayan. Ito guys, since tapos na tayo, huwag natin kalimutan ibalik ng ayos yung ating mga tools para sa mga next or future na magkaroon tayo ng aberya sa daan. Kompleto yung ating tools. Balikan natin itong jack natin. Don't forget, lagyan niyo yung nut for the tool bag. At para sa jack handle, shoot lang natin yan. Ikakabit yung clip niya. Ayan. Ganon din dito. Ayan, close na natin. Nice. Ayan guys, equipped na kayo and ready for the next trip. Sakaling meron kayong flat tire, alam nyo na yung gagawin nyo, di ba? Alright? So kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to subscribe to my channel, like and share na rin. Ayan. And also follow me on my Facebook page. I'll be putting the link on the description of this video. Alright guys? You take care and drive safe always. Bye bye.